Pinag-aaralan ng mga kanak ng hazing victim na si Lenny Villa na iapela ang bahagi ng desisyon ng Korte Suprema. Bukod kasi sa mag-aandawang parusa, 5 lang ang nahatulan ng guilty habang napawalang sala ang 20 iba pang akusado. Balita hatid ni Mariz Umali. 21 taon na ang nakalilipas pero muling nanariwa ang sakit at pait na nadarama ni Ginang Gerarda Villa sa pagkawala ng anak na si Lenny, biktima ng fraternity hazing noong February 1991. Sa desisyong inilabas ng Korte Suprema, guilty beyond reasonable doubt sa kasong reckless imprudence resulting in homicide ang 5 sangkot sa panghihazing kay Villa na sina Fidelito Dizon, Antonio Mariano Almeda, Junal Anthony Ama, Renato Bantog Jr. at Vincent Texon. Ang ipinataw na parusa, 4 na buwan hanggang 4 na taong pagkakabilanggo at mahigit 1 milyong pisong danyos para sa pagkamatay ni Villa. Ang 4 namang sina Manuel Lorenzo Escalona II, Marcos Joel Capellan Ramos, Crisanto Cruz Saruca Jr. at Anselmo Adriano ay pinawalang sala ng Korte Suprema dahil sa mosyon nila para sa speedy trial na inihain nila 12 taon matapos ang krimen. Ibig sabihin walang sapat na ebidensya laban sa kanila kahit matagal na panahon na ang nakalipas. Hindi kontento ang ina ni Villa sa desisyon ng kataas-taasang hukuman. Very unfair naman yun. Masyadong kokonti yung yung parusa na ibinibigay ng Supreme Court. Yung first decision noon, 14 years ang naging decision sa lower court. So, at saka parang nakalimutan na ng mga tao yung case because ang tagal-tagal na pinaghirapan namin, 21, only to find out na for 5 lang ang na sentence. 35 ang orihinal na akusado. Ang isa na si Artemio Villarreal ay pumanaw na matapos mabaril noong 1 taon sa Camarines Sur. 20 naman ay naakwit na rin dahil sa kakulangan ng ebidensya para patunayan ang kanilang partisipasyon sa hazing. Ang isa ay pinawalang sala na rin ng Caloocan RTC dahil sa mosyon para sa speedy trial. 4 na lang ang pending pa sa RTC ng Caloocan. Bago pa ang desisyong ito, wala rin daw ni isang nakulong dahil nakapagpiyansa raw ang mga ito sa halagang tig 1,000 piso lamang. Pinag-aaralan ngayon ng kampo ni Villa na maghain ng partial reconsideration sa desisyon ng kataas-taasang hukuman. Merong isang aspeto ng desisyon na hindi kami sumasang-ayon. Meron kasi yung mga iba dito yung nag-invoke sila ng kanilang right to speedy trial. Sa aming pananaw, hindi pa panahon. Pero hindi naman nawalang saysay ang pagkamatay ni Villa dahil kasi sa krimeng ginawa sa kanya, nabuo ang Crusade Against Violence. Nagkaroon din ng mas mahigpit na batas na anti-hazing law. Malaki yung kahulugan kasi hindi natatag ang organisasyon kung hindi dahil sa kamatayan ni Lenny. Yung magulang niya gustong magkaroon ng meaning yung kanyang death. Gayunpaman naroon pa rin ang panghihinayang dahil mas mabigat sana ang naging parusa kung may anti-hazing law na noon. Kung nandyan na yung anti-hazing law nung panahon ng pagkapatay ni Lenny Villa, di ang parusa sana nung 5, sabi sa desisyon, life imprisonment. Magkaroon ng lesson talaga yung mga nananakit at mahinto yung hazing. But it seems na hindi ako tinutulungan ng batas. Yun ang masakit. Oo, yun ang masakit sa akin. Pero tila maging ang Korte Suprema nakukulangan pa sa pangil ng anti-hazing law. Sa desisyong inilabas nito sa kaso ni Lenny Villa, inirekomenda nito sa mga mambabatas na kung aamyendahan ng batas ay mapabilang ang pagkalasing at presensya ng mga alumni bilang aggravating circumstance para mas bumigat ang parusa sa mga akusado. Mariz Umali, GMA News.